Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2611 hanggang Kabanata 2620. Kabanata 2611. Makakatanggap ka ng mga benepisyo nang wala kang ginagawa. Natatakot ako na kinokolekta mo ang lahat ng yaman ng universo ng libre, malamig na sabi ni Exquisite. Nagkibit balikat si Hansen at tumawa. Kung pupunta ako sa very high, sa tingin mo ba kukunin ko lang ang mga yaman ninyo at tatakbo? Hindi ako natatakot doon, pero laban sa mga alituntunin ang iniisip mo. Hindi ito ganoon kadali. Pwede mong gamitin ang Good Fortune Spring, pero kailangan mo munang sumunod sa akin, sabi ni Exquisite. Kung ganoon, huwag na lang. Pwede ko namang hintayin at unti-unting pagalingin ang sarili ko. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Sagot ni Hansen. May buong panahon ako. Bibigyan kita ng 1 taon at kalahati. At pagkatapos, maglalaban ulit tayo. Kapag natalo ka, wala nang palusot. Kahit ang langit ay di ka kayang protektahan habang buhay. Ako si Hansen, maaasahang tao. Pinilit ni Hansen magpakita ng marangal na ekspresyon, kahit sa loob-loob niya ay medyo sayang ang kinalabasan. Akala niya'y madali lang lokohin ang very high, pero mukhang hindi pala. Pero ang maganda, na-delay niya ang gulo ng 1 pang taon, nakakagulat na pumayag si Exquisite. Hindi inakala ni Hansen na kayang maghintay ni Exquisite ng ganoon katagal. Pero mukhang wala itong problema. Kapag gumaling na ang katawan ko, mas may kumpiyansa na akong harapin ang very high. Matapos magkasundo, umalis na sina Hansen at Exquisite mula sa Skywater House. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Bixie kasama si Yo Shankson mula sa Sky Palace. Naiwan si Exquisite at maninirahan doon ng 1 taon at kalahati habang hinihintay ang paggaling ni Hansen. Hindi naman masyadong inintindi ni Hansen si Exquisite. Araw-araw siyang nagpapahinga sa kanyang isla para mas mabilis gumaling ang katawan niya. Nakipag-usap ang Sky Palace sa Extreme King. Kalaunan, pinalaya sina Baywatch ang at mga knights ng Extreme King kapalit ng mga resources. Karamihan sa mga ito ay mga xenogeneic treasures na nakakatulong sa pagpapagaling ng katawan, ibinigay lahat kay Hansen. Gusto pa rin ng Extreme King na gumanti, pero dahil nasa Sky Palace na si Hansen, wala silang magawa. Habang nagpa-practice siya sa White Jade Building, ninanamnam naman ni Hansen ang pagkain ng Extreme King. Matagal nang nagsanay si Hansen sa White Jade Jing. May 12 tore at 5 lungsod. Sa isa sa mga tore, may mga diwata mula sa mga painting na nagpapalakas sa isang practitioner. Pinili ni Hansen ang ika-7 White Jade Tower mula sa 12. Hindi sila magkaka-level, iba-iba lang. Ang ika-7 tore ay tinatawag na Hidden Skill Tower dahil puno ng mga kasanayan ang Jade Wall nito. Maraming kaalaman ang pwedeng matutunan doon. Tuwing lumalabas ang Jade Air araw-araw, nagpapakita ang Jade Wall ng isang skill book. Iba-iba ito araw-araw, paikot-ikot taon-taon. Sa simpleng pagtingin sa librong ito, naiintindihan agad ni Hansen ang nakatagong kapangyarihan. Pero kung kakopyahin ito at babasahin sa labas ng tore, para lang itong walang kwentang teksto. Ayon sa alamat, noong nilikha ng Alpha ng Sky ang textless book, ginamit niya ang very high sense at mga aklat mula sa tore. Hindi tiyak kung totoo ito, pero sapat na ang paniniwalang iyon para ipakita kung gaano ito ka-special. Hindi pa rin lubos na gumagaling ang katawan ni Hansen. Hindi pa siya pwede tumanggap ng matinding kapangyarihan, kaya hindi siya makakapunta sa ibang tore para sumipsip ng Jade Air. Sa halip, nagtuon siya sa pagbabasa ng mga aklat sa Hidden Skill Tower. Kuya Hansen, narinig kong nirekomenda mo ang kapatid mong babae para maging estudyante sa Sky Palace. Totoo bang kapatid mo siya? Tanong ni Yunsui habang naubos na ang Jade Air at nawala na ang libro sa pader. Nasa likod siya ni Hansen na nag-aaral din. Oo, totoo kong kapatid si Hanyan. Tumango si Hansen. Inirehistro niya ito sa pamamagitan ni Thousand Feather Crane na may utang na loob sa kanya. Siguro napakatalino niya. Kung may pagkakataon, gusto kong pag-aralin siya sa ilalim ng aking ama, sabi ni Yunsui. Nagulat si Hansen. Tumingin siya kay Yunsui. Ikaw ba ang may gusto nito, o si Elder yon? Pareho. Anong tingin mo? Ngumiti si Yunsui.
Kung willing si Elder yon na turuan si Hanyan, napakalaking swerte nito para sa kanya. Lubos akong magpapasalamat, sagot ni Hansen. Si Hanyan, tulad niya, ay dayuhan din sa Sky Palace. Karaniwang hindi tinatanggap ang mga banyaga bilang estudyante ng Elder. Pero kung si Yun Changkong ang magtuturo sa kanya, malaking bagay iyon. Pero may mga alituntunin pa rin ang Sky Palace. Kailangang daanan ni Han ang Sky Path, sabi ni Yun Sui. Siyempre, sagot ni Hansen. Walang problema si Hanyan sa paglakad sa Sky Path. Kung okay na lahat, huwag na tayong magpatumpik-tampak. Sunduin na natin si Han. Natapos na ng ama ko ang registration. Kapag nalakaran niya ang Sky Path, magiging opisyal na siyang estudyante ng aking ama, sabi ni Yun Sui. Sui, salamat. Yumuko si Hansen bilang pasasalamat. Ang isang banyagang estudyanteng matuturuan ng isa sa 10 elder ay napakalaking karangalan. Malamang na si Yun Sui mismo ang nagsikap para rito. Kuya Hansen, huwag na. Wala naman akong masyadong ginawa, sagot ni Yun Sui habang pinapatigil siya. Umalis na sila mula sa White Jade Tower. Sumakay muli si Hansen sa kanyang lumang crane na walang paa. Tumungo sila sa Narrow Moon para sunduin si Hanyan. Sina Gu Qingcheng at Elysian Moon ay nagsasanay sa labas. Hindi sila yung tipo ng tao na nagpapahinga lang ng walang ginagawa. Sa lakas nila, kaya nilang mabuhay kahit sa lakayin ng isang low-level na deified. Kaya walang dapat ipag-alala. Naging headline sa buong Sky Palace ang balita ng kapatid ni Hansen na sasali sa paaralan. Tinulungan ni Hansen sa registration at sa tulong ni Elder Yun Changkong, mabilis itong natapos. Hindi madaling tanggapin ang banyaga sa Sky Palace, lalo na kung wala pang sapat na lakas. At ngayon, si Hanyan ay magiging estudyante pa ng Elder. Kahanga-hanga ito, lalo pat hindi siya taga-Sky. Nagpakahirap si Yun Changkong para maganap ito. Siyempre, malaki rin ang papel ni Hansen sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanyang halaga sa Sky Palace, imposibleng tanggapin si Hanyan ng Elder. Napakasaya ni Hanyan. Naiinip na siya sa Planet Eclipse, kaya't matagal na niyang pinangarap ang makarating sa Sky Palace. Ipinaliwanag ni Yun Sui kay Hanyan ang mga dapat niyang tandaan sa Sky Palace. Tinuring niya itong tunay na kapatid. Naantig si Hansen sa nasaksihan niya. Si Bauer ay nakaupo sa pulang ulap, paikot-ikot na lumilipad sa paligid ni Hansen. Dinala siya ni Hansen, at kapag lumakad na si Hanyan sa Sky Path, isasama niya si Bauer upang tumulong kung kinakailangan. Ang Holy God's Holy Air ay napakagandang bagay. Posibleng matanggap din iyon ni Hanyan. Matapos madala ni Hansen si Hanyan sa Sky Palace, maraming elite ang nagtutok ng pansin sa kanya. Marami ang gustong malaman kung kapantay ba siya ni Hansen. Baka si Hansen lang talaga ang natatanging crystallizer, o baka likas na malakas talaga ang mga crystallizer ngayon. Kabanata 2612. Bauer, bakit hindi ka sumama kay Little Auntie? Tanong ni Hansen kay Bauer habang nakatayo sila sa harap ng Sky Door. Sige. Tumanggo si Bauer at lumipad papunta kay Hanyan. Hinawakan niya ang kamay ni Hanyan at ngumiti. Hi, Auntie. Sasamahan kita sa paglakad. Ngunit bago sila makapasok sa Sky Door Island, isang Sky Guardsman ang hamarang sa kanila. Tiningnan niya si Hansen at sinabi, Brother Hansen, may utos ang leader na si Sister Han lang ang pwedeng dumaan sa Sky Path. Hindi na pwedeng sumama si Bauer. Naiina si Hansen sa balita, pero hindi niya kayang suwayan ang utos ng mismong leader ng Sky Palace. Kaya bumalik si Bauer sa tabi niya. Habang umiinom ng tsaa ang Sky Palace leader, napabulong ito sa sarili. Kapag muling gumalaw ang mga gourds, mababawasan ang banal na hangin sa ubas. Kung mangyari ulit ito, mamamatay ang Holy Vine. May dahilan ng pagiging maingat ng leader, ang halamang iyon ang ugat ng Sky Palace, at gamit sa pagsubok at pagpapalaki ng mga estudyante. Kung palaging makakasama si Bauer tuwing may bagong estudyante si Hansen, maluluma agad ang lakas ng Holy Gourd Vine. Kung paulit-ulit itong mangyari, tuluyan itong masisira. Noong huling dumaan si Bauer sa Sky Path, nakatanggap siya ng basbas na sapat para sa 10,000 karaniwang estudyante. Malaking pagkalugi iyon sa Sky Palace, kaya hindi na pwede ulitin. Bukod pa riyan, may patakaran sa Sky Palace na isa lamang ang maaaring tumawid sa Sky Path bawat pagkakataon. Noon, pinayagan lang si Bauer dahil maliit siya, at doon na sila nalugi. Hindi na muling papayagan ng leader iyon. Pinapanood ni Exquisite mula sa malayo ang Sky Path. Gusto niyang makita kung gaano katalino ang tunay na kapatid ni Hansen. Baka sakaling matuklasan niya rin ang totoo sa talentong Jin ni Hansen. Nakakatakot ang 11 Armor Talent. Mahirap paniwalaan na totoo iyon.
Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ang layunin ni Hanyan sa buhay ay makasabay kay Hansen. Kita sa kanyang mukha ang kumpiyansa. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumawid ka lang. Ayaw ni Hansen na gumawa ng eksena si Hanyan. Natutunan na niyang hindi magandang sumikat ng maaga. Hindi naman delikado ang pagtawid sa Skypath, pero kapag umakyat na sa hagdan ng Sky Palace, doon nagkakaroon ng pagkakataong mapansin ng Sky. Kung sobrang galing ni Hanyan, mawawala na ang tahimik na buhay niya. Hindi naunawaan ni Hanyan ang ibig sabihin ni Hansen. Akala niya'y pampalubag loob lang ito. Sister Han, lakad-lakad lang. Wala lang yan, sabi ni Yon Suyi para pakalmayan siya. Salamat, Sister Yon. Aalis na ako. Tumawid na si Hanyan sa Skydor Island habang pinapanood siya ng mga tao ng Sky Palace sa paglalakad niya sa makipot na Skypath. Alam ni Hanyan na posibleng gumalaw ang banal na hangin ng mga gourd kapag dumaan siya. Kaya habang naglalakad sa ibabaw ng baging, sinulyapan niya ang mga banal na gourd. Malalaki at maliliit ang mga holy gourd, lahat cute sa sariling paraan, pero wala ni isa ang gumalaw. Sabi ni Sister Yon, nang tumawid si Kuya sa Skypath, hindi siya nakatanggap ng basbas. Pero lahat ng gourd ay nanginag. Bakit ako, wala man lang reaksyon? Napakunot noo si Hanyan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero hindi pa rin gumalaw kahit isang gourd. Siyempre, wala si Bauer. Ang makulit na bata, hindi naman si Hansen ang nagpayanig ng libong gourd, bulong ni Hanyan sa sarili. Nasa kalagitnaan na siya ng Skypath, pero nanatiling tahimik ang mga gourd. Nakangiting sumimsum muli ng tsaa ang Sky Palace leader. Ang kapatid ni Brother Hansen, parang wala namang espesyal. Wala ni isa ang nagbigay ng banal na hangin. Sa mundong ito, iisa lang ang kilala bilang God's Daddy. Hindi lahat ng Han ay tulad niya. Hindi sapat ang apelyidong Han. Dapat magsikap kang maging God's Daddy. Sayang, kung pinayagan lang si Bauer, baka gumalaw ang libong gourd para kay Hanyan. Medyo nabigo si Yun Changkong. Hindi pa niya nakikita si Hanyan dati, pero tinanggap niya ito bilang estudyante dahil kay Hansen at sa pakiusap ni Yun Suyi. Hindi naman inaasahan ni Yun Changkong na singlakas si Hanyan ng kapatid niya, pero inaasahan niya may kahit konting kakaibang talento ito. Kahit hindi libo-libong gourd, kahit isang banal na hangin lang. Pero sa ngayon, wala pa ring senyales ng pagbibigay ang kahit isang gourd. Kahit pareho silang Han, hindi ito si Hansen. Disappointed ka ba, Elder Yun? Ani Elder 6 habang nakangisi kay Yun Changkong. Si Yun Changkong ang unang elder na tumanggap ng dayuhan bilang estudyante. Kaya malaking isyu ito. Pinag-uusapan ng mga tao sa Sky Palace ang nangyayari. Marami ang nagsasabing pinapaborin lang ni Yun Changkong si Hansen. Nasa sira ang imahe ng Sky Palace leader dahil dito. Hindi masaya ang marami. Sarkastiko ang tono ni Elder 6. May dahilan naman ang pagkairite ng ibang elder. Marami sa kanila ang gustong makipag-alyansa kay Hansen, pero ang pamilya yun lang ang may malapit na ugnayan sa kanya. Kaya nang malaman nilang si Hanyan ay kinuha na ni Yun Changkong bilang estudyante, hindi nila ito matanggap. Sa basbas pa lang ni Hansen, gusto na siyang lapitan ng marami. Idagdag pa ang pag-aari niya ng Charming Gods Jian at ng Shield of the Medusa's Gaze, nasa kanya ang lahat ng gustong makuha ng mga elder. Kung makapagpatubo sila ng deified student, tataas agad ang reputasyon nila. Habang pinapanood ni Exquisite si Hanyan na natapos ang kalahati ng Skypath, wala pa ring gourd ang gumalaw. Labis ang kanyang pagkadismaya. Alam ni Exquisite na kapag ang isang tao ay may talentong 8 armor pataas, karaniwang naglalabas ng banal na hangin ang ilang gourds na may parehong elemento. Pero wala ni isa ang naglabas. Ibig sabihin, mas mababa sa 8 armor ang talento niya. Kung ordinaryo lang ang talento ng kapatid ni Hansen, imposibleng magkaroon si Hansen ng 11 armor talent. Nang makita ni Hansen na matatapos na ni Hanyan ang Skypath nang walang nakuha, nalungkot siya. Sayang at hindi nakasama si Bauer, kung hindi, baka nakuha rin ni Hanyan ang banal na hangin ng libong gourd. Pero hindi na rin siya nagulat. Kahit noong siya lang ang tumawid dati, wala siyang nakuha. Noong kasama niya si Bauer, saka lang gumalaw ang mga gourd. Siya talaga ang dahilan kaya nabasbasan si Hansen. Inaasahan na rin niyang baka walang makuha si Hanyan. Tahimik ang mukha ni Hanyan. Tumuloy siya hanggang dulo ng Skypath, handang iwan ang mga banal na gourd. Ngunit bigla siyang huminto. Sa dulo ng banal na baging, lumingon siya pabalik at tiningnan ang mga holy gourd sa magkabilang gilid. Kabanata 2613. Tiningnan ni Hanyan ang mga banal na kalabasan na nakasabit sa likuran niya.
Hindi niya inasahan na siya ay tatanggap ng libu-libong banal na hangin tulad ng kay Bauer, pero nakakagulat na ni isang banal na kalabasa ay hindi siya pinagkalooban ng banal na hangin. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Sinabi ko sa kuya ko na hindi ko siya bibiguin, pero ni isang banal na kalabasa ay walang nagbigay sa akin ng biyaya. Napahiya ko ang kuya ko. Pagtatawanan siya ng mga tao sa Sky Palace, wika ni Hanyan habang nakatitig sa mga kalabasa, iniisip kung dapat ba siyang gumawa pa ng paraan upang mapaganya ang kahit isa sa mga iyon. Hindi ganoon ang nararamdaman ni Hanyan dahil hindi niya nauunawaan si Hansen, kundi dahil magkaiba sila ng kinalakihang kapaligiran. Lumaki si Hansen sa panganib at maraming hirap ang naranasan. Hindi siya alintana sa opinyon ng iba. Mas pinahahalagahan niya ang sariling kaligtasan at benepisyo kaysa sa tingin ng ibang tao. Ngunit iba si Hanyan. Hindi pa siya nakaranas ng tunay na paghihirap. Kahit noong pinakamabigat na panahon ng pamilyahan, inalagaan siya ng todo ni Luolan. Inaasahan ni Luolan na kayang alagaan ng mga lalaki ang sarili, pero pinalaki niyang prinsesa ang mga babae. Kaya natural lang na magkaiba sila ni Hansen ng ugali. At nang sumikat si Hansen, lalo pang naging maginhawa ang kabataan ni Hanyan. Nag-aral siya sa isang royal school at lagi siyang nangunguna. Siya ang pinakamatalinong babae sa kanilang klase. Siyempre, nagawa niya iyon dahil sa sarili niyang kakayahan. Kaunting bahagi lang ang naging ambag ng suporta ng pamilya. Malaki rin ang naging papel ni Hansen at Luolan sa paggabay kay Hanyan, at dahil sa pagpapahalaga niya sa sakripisyo ng mga ito, pakiramdam niya'y kailangan niyang suklihan iyon. Ayaw niyang bigwan ang kanyang kuya at ina. Kaya naman pinagsikapan niya maging pinakamahusay. Gusto niyang maging tulad ni Hansen. Pero habang tumataas ang naabot ni Hansen, lalong lumalaki ang pressure kay Hanyan. Mas naging mabigat ang kanyang responsibilidad. Ngayon, sa una niyang hakbang sa Sky Palace, wala siyang natanggap na kahit isang banal na hangin. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya na kapag sumuko siya ng hindi man lang sinubukan, parang tinapon na rin niya ang lahat ng paghihirap ng kanyang kuya at ina. Ngunit kailanman, hindi inisip ni Hansen na kailangan magtagumpay ang kanyang kapatid. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaligayahan ni Hanyan. Hindi niya iniintindi kung matagumpay man ito o hindi. Ganoon ang pagmamahal ni Hansen sa lahat ng kanyang pamilya, ang hangad niya'y ligtas at masaya sila. Hiling lang niya'y wala sanang trahedyang mangyari sa kanila, at sana'y maging mabuti sila sa mundo. Iyon ang kanyang tanging hiling. May naisip si Hanyan. Humarap siya sa isa sa mga banal na kalabasa ng banal na baging at nilapitan ito. Napatingin ang mga mararangal ng Sky Palace sa kanya na may pagtataka. Hindi nila agad naintindihan kung ano ang binabalak niya, pero agad nilang naunawaan, at kinabahan. Nilapitan ni Hanyan ang isang kalabasa na may taas na 20 sentimetro. Hinawakan niya ito ng dalawang kamay at sinubukang hilahin pababa. Naluwa ng Sky Palace leader ang tsaa na iniinom niya. Sa gitna ng kanyang ubo, sumigaw siya, anong klaseng pamilya ito? Si Bauer inubos ang banal na baging, tapos ngayon si Hanyan naman ay sinusubukang nakawan ang mga kalabasa. Walang batas sa Sky Palace na nagbabawal sa paghawak sa banal na kalabasa, pero kahit sinong may matinong pag-iisip ay alam na ang banal na baging ay isang deified na xenogenic na halaman. Hindi mo ito mapipilit, maliban kung kusa itong magbigay ng banal na hangin, kahit ang mga deified ay hindi ito kayang tanggalin. At si Hanyan ay isang duke lang. Simple lang ang iniisip ni Hanyan. Kung walang batas na nagbabawal sa paghawak ng banal na kalabasa, bakit hindi niya subukan? Hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan. Ayaw niyang bigwan si Hansen, kaya kahit mababa ang tsansa, kailangan niyang subukan. Wala siyang pagsisihan kung nagbigay siya ng buong effort. Nakatitig ang mga estudyante ng Sky Palace habang hawak ni Hanyan ang kalabasa. Para bang gusto niya itong pilitin pababa mula sa baging. Talagang miyembro siya ng pamilya ni Hansen. Matapang. Napakakritibo. Gusto ko siya, pero dapat tumigil na siya. Isa lang siyang duke. Kapag nagalit ang kalabasa, baka hindi niya kayanin ang kapalit. Sira na siguro ang ulo niya. Gusto niyang dalhin ang banal na kalabasa. Matapang siya gaya ng kuya niya, pero pareho silang walang utak. Sayang. Ang ganda pa naman niya. Sa itsura at koneksyon niya kay Hansen, pwede sana siyang maging diyosa ng Sky Palace. Pero ngayon, mukha siyang baliw. Siguradong palalampasan siya ng mga elder. Pati si Exquisite ay natulala. Hindi rin niya inakalang makakakita siya ng ganito. Masayang-masaya ang Sixth Elder. Tumawa siya ng malakas at sinabi kay Yun Changkong, Elder Yun, kapatid ko, congrats. Napakahusay ng estudyante mo. Talagang masipag, hindi basta bumibitaw.
Nanigas ang pilit ng ngiti sa mukha ni Yon Changkong habang nakatingin kay Hanyan na hawak pa rin ang kalabasa. Ang pamilya Han, sino ba talaga sila? Tanong ni Yon Changkong sa sarili. Sa may lawa, nandoon ang Dream Beast. Nakita niya ang lahat at ngumiti ang kanyang mga mata, parang buwan. Sina Yun Sui at Yun Susang, at lahat ng malapit kay Hansen, ay nanatiling tahimik. Sa buong kasaysayan ng Sky Palace, bihira lang ang gumawa ng ganitong bagay. Pero hindi alintana ni Hanyan ang iniisip ng iba. Patuloy siyang kumapit sa banal na kalabasa at sinubukang hilahin ito. Ngunit ang banal na kalabasa ay isang deified na synergenic na halaman. Kayamanan ito ng Sky Palace. Hindi ito kayang galawin ng ordinaryong deified, lalo na ng isang duke. Kahit anong effort ni Hanyan, hindi ito gumalaw. Pero hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang super god body para gawin ang lahat ng makakaya. Kahit hindi siya magtagumpay, gusto niyang masabi sa sarili niyang ginawa niya ang lahat. Walang pagsisisi. Naglinis ng lalamunan si Thousand Feather Crane. Kapatid na Hansen, oras na. Akayin mo na ang iyong kapatid papasok sa Sky Palace. Umaasa siyang mapipigilan ni Hansen si Hanyan. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Hindi inasahan ni Hansen ang ginawa ni Hanyan. Gaya ng lahat, nagulat din siya. Pero nagpanggap siyang kalmado. Ayos lang. Maganda yung mga ideya ng kabataan. Hayaan mo siya. Hindi siya kailanman pumipigil sa desisyon ng kanyang kapatid. Basta't hindi ito labag sa batas ng Sky Palace, hindi niya ito hahadlangan. At sa gitna ng lahat ng ito, biglang nagbago ang katawan ni Hanyan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay naging parang itim na kristal na talon, umaabot hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naging parang itim na hiyas. Ang buong katawan niya ay binalot ng mahiwaga at banal na hangin. Kabanata 2614. Nang makita ito, maraming mga elite ng Sky Palace ang napakunot noo. Bagaman hindi pinapayagan ng Sky Path ang paggamit ng kapangyarihan, hindi magandang ideya ang panggugulo sa banal na baging. Kung magalit ang banal na baging kay Hanyan, tiyak na hindi ito magiging maganda para sa kanya. Napahawak sa ulo ang pinuno ng Sky Palace. Bakit ba laging ganito ang pamilya ni Hansen? Wala ba silang matinong pinuno para turuan sila ng tamang asal? Ang batang ito ay magiging malaking sakit ng ulo para kay Old Ten. Magkakahalong damdamin ang nasa mukha ni Yon Changkong. Bago ang araw na ito, hindi niya kailanman inakala na ang magiging tanging estudyante niya ay isang tulad nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Tawang-tawa naman si Sixth Elder. Ang Hanyan na yan, napakaaliw, Old Ten, yari ka na. Ngunit biglang natigil ang pagtawa ni Sixth Elder. Nakatigil ang ngiti sa kanyang mukha, para bang nagyelo ang ekspresyon niya. Nakadilat ang mga mata niya. Napakabilis ng pagbabago ng ekspresyon sa mukha niya kaya't sabay na lumitaw ang tawa at gulat. Mukha siyang napaka-weird. Bubuksan na sana ni Yon Changkong ang bibig upang sagutin si Sixth Elder, pero nang makita ang hitsura nito, agad siyang lumingon pabalik sa banal na kalabasa. Pagkakita niya roon, parang huminto ang tibok ng puso niya. Napadilat siya sa hindi makapaniwalang tanaw. Hindi lang sila ang nagulat. Tahimik ang buong Sky Palace. Nakaangat pa ang isang tasa ng tsaa sa kamay ng Sky Palace leader, ngunit natigilan siya at hindi na ito nainom. Para bang may maltong tumambad sa kanyang paningin. Hawak pa rin ni Hanyan ang kalabasa. Ang manipis na tangkay na nagdudugtong dito sa baging ay naputol na. Napitis ni Hanyan ang kalabasa mula sa baging. Hindi makapaniwala ang mga mararangal sa Sky Palace. Hindi nila inaasahan na pwedeng basta nalang pitasin ang mga kalabasa. Sa kasaysayan ng Sky Palace, may mga iilang nagtangkang pitasin ang banal na kalabasa. Lahat sila ay mga Diyos o mas matataas pa. At hindi nila layunin ang banal na hangin gaya ng kay Hanyan. Gusto nilang gamitin ang kalabasa at baging upang gumawa ng mga banal na sandata. Imposibleng puwersahang alisin ang kalabasa. Kahit ang Sky Palace leader ay kailangang magsagawa ng ritual at maghandog ng kayamanan upang mapasaya ang banal na baging at baka, sa awa nito, ay bigyan siya ng kalabasa. Sa kasalukuyan, May 17th banal na kayamanan ang nagawa mula sa banal na mga kalabasa. Ang pinakamalakas dito ay isang sandatang kasing lakas ng isang butterfly-level weapon. Siyempre, may ilan ding kalabasa ang hindi naging matagumpay sa paglikha ng sandata, pero alam ng lahat na ang banal na baging ay isang nakakatakot na nilalang. Kahit may maraming Diyos sa Sky Palace, wala ni isa ang nang-ahas abusuhin ito. 2 tao lang sa kasaysayan ng Sky Palace ang nakapitas ng kalabasa sa puwersa. Pero si Hanyan ay isang duke lang. Wala siyang inialay. Basta na lang niya pinitas ang kalabasa. Parang imposibleng paniwalaan.
Tinitigan siya ng lahat na para bang baliw siya. Masayang masaya si Hanyan. Sa isip niya, mukhang totoong ang pwedeng pitasin ang kalabasa. Kung may banal na hangin ito, dadalhin ko ito at pag-aaralan. Hindi ko pa mabubuksan ngayon, pero kapag lumakas na ako, hahanapan ko ng paraan. Tama. Narinig ko na isang beses lang pwedeng tumawid sa Skypath. Kailangan ko kumuha para kay Kuya, kay Bauer. Sinuotan niya ng kalabasa ang kanyang bag at tumingin sa mga maliliit na kalabasa sa tabi. Nag-alala siya na baka kung masyado ng malaki ang kukunin niya, hindi niya ito makuha, kaya mas pinili niya ang maliliit. Anong ginagawa niya? Tanong ng Sky Palace leader. Halos tumalon siya mula sa kinauupuan nang makita si Hanya na abutin ang isa pang kalabasa. Habang pumipitas siya, sinabi niya sa sarili, isa para kay Kuya. Isa para kay Bauer. Isa para kay Menger. Isa para sa prinsesa naming si Linger. At isa para kay Little Flower. Ang mga banal na kalabasa, na ni mga Diyos ay hindi kayang pitasin, ay pinipitas lang ni Hanyan parang ubas. 3, 4, iisa-isang isinilid sa kanyang bag. Hindi makapaniwala ang mga tao. Tulala ang lahat. Paanong nangyayari to? Bakit hindi siya inaawat ng baging? Isang duke lang siya. Bulalas ng 6th elder. Bumaling si Yon Changkong sa kanya. Tuwang-tuwa sa puso, pero nagkukunwaring kalmado. Brother 6, medyo mahina ang ulo ng estudyante ko. Hindi siya nakakuha ng banal na hangin sa Skypath, kaya pinitas na lang niya. Nakakatawa, di ba? Hahaha. At tumawa siya ng tumawa hanggang sa lumuha siya. Ang bawat banal na kalabasa ay pwedeng maging base ng isang deified weapon. Bihira na nga, napakahalaga pa. Kaya nang makita ng pinuno ng Sky Palace ang ika-4 na kalabasa, hindi na siya nakatiis. Hanyan, pumasok ka na sa Sky Palace door. Tigilan mo na yan. Bamulong ang boses, tumama lang sa tainga ni Hanyan. Matalino si Hanyan. Nakuha niya agad ang ibig sabihin. Hindi na siya pwedeng mamitis pa. Medyo nalungkot siya. Sayang. Wala akong nakuha para kay Little Flower. Pero hindi na siya nagtagal. Bitbit ang kanyang mga kalabasa, tumungo siya sa Sky Palace door. Nanaginip ba ako? Parang 4 ang nakuha ni Hanyan. Tanong ng isang estudyante. Parang totoo nga, siya talaga ang kapatid ni Brother Hansen. Pwede ba akong maging bayaw? Mas malupit pa ang mga babae sa pamilya ni Hansen. Ang anak niya ginulat ang mga kalabasa. Ang kapatid niya pinitas lang ang mga yun. Napaka-weird. Bakit ganyan kabait ang mga banal na kalabasa sa pamilya ni Hansen? Lahat sila, sobrang lakas. Bobo mo. Kung ayaw talaga ng baging, sa tingin mo ba mapipitis yun ng duke lang? Hindi ko alam ang magiging epekto ng nangyari, pero sigurado ako, panalo si Sister Han. 4 na banal na kalabasa, 4 na deified weapon yan. Tito Hansen, pakisama mo naman ako. Kabanata 2615. Bakit hindi ko naisip ang kumuha ng mga kalabasa bago ako umalis sa Skypath? Malungkot na inisip ni Hansen. Higit pa sa isang banal na hangin ang laman ng bawat kalabasa. Kung marami siyang nakuha, baka sobrang yaman na niya ngayon. Habang nagsisisi si Hansen, nakarating na si Hanyan sa batong hagdan paakyat sa Sky Palace. Ang mga salitang, Sky Palace, ay maliwanag na kumikislap, at ang pakiramdam ay sobrang bigat at nakakapanliit. Parang may tumutulak pababa. Hindi lang mga duke ang makakaramdam ng ganitong bigat. Kahit ang isang elite na nasa king class ay mararamdaman ito kapag sinubukang umakyat. Karamihan sa mga hari ay hindi man lang makatingin ng direkta sa mga salitang iyon. Marami sa mga maharlika ng Sky Palace ang sabik na makita kung paano aakyat si Hanyan sa hagdang iyon. Nagulat na sila sa kanyang nagawa sa Skypath, kaya gusto nilang malaman kung paano siya lalaban sa susunod na hamon. Wala na talagang duda na kapatid siya ni Hansen. Napakalakas niya. Nakalimutan mo na ba kung paano inakyat ni Kuya Hansen ang mga hagdan? Kinailangan pa siyang buhatin. Hindi ko alam kung pareho rin ang mangyayari sa kapatid niya. Binuhat si Kuya Hansen dahil naintindihan niya ang kahulugan ng 2 salitang Sky Palace. Hindi dahil mahina siya. Sa tingin niyo ba maiintindihan din ni Ate Han ang kahulugan ng 2 salitang iyon? Pinulot lang niya ang mga banal na kalabasa na parang mansanas. 4 agad ang nakuha niya. Hindi siguro ganoon kahirap para sa kanya ang pag-unawa sa mga salita. Siguro nga, mukhang babalik na naman sa kasikatan ang mga crystallizer sa tulong ng pamilyang Han. Habang nag-uusap-usap sila, narating na ni Hanyan ang hagdan ng Sky Road. Sina Hansen, Yun Sui, at Thousand Feather Crane ay nakatayo sa tabi. Kung may mangyaring masama kay Hanyan, handa silang kumilos agad. Hindi natatakot si Hansen na maipit si Hanyan ng lakas ng mga salita.
Mas inaalala niya na baka pareho ang mangyari sa kanya dati, naintindihan ang kahulugan ng mga salita at pinapasok iyon sa kanyang katawan. Kung mabaigo si Hanyan, siya bilang kuya, ang kailangang magbuhat sa kanya paakyat. Hindi pwedeng iba ang gumawa noon. Naniniwala si Hansen sa talento ni Hanyan. Sa tingin niya, maraming miyembro ng kanilang pamilya ang may mas mataas na potensyal kaysa sa kanya. Ang lamang niya ay ang tiyaga at determinasyon. Kaya niya nagagawa ang mga hindi kaya ng iba. Hindi iyon tungkol sa talento. Siyempre, bahagi rin ng lahat ng ito ang swerte. Nang magsimulang umakyat si Hanyan sa hagdan, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga salita. Bumagal siya at napayuko. Hindi lang sarili ko ang dala ko rito. Dala ko rin ang pangalan ng kuya ko. Hindi ako pwedeng yumuko habang paakyat sa Sky Palace. Sa isip na iyon, pinakawalan niya ang lakas ng kanyang isipan. Nilabanan niya ang kahulugan ng dalawang salita ng Sky Palace. Pero taglay ng mga salitang iyon ang lakas ng mga Diyos. Hindi niya ito basta-basta malabanan. Lalong lumakas ang bigat habang lumalaban siya. Halos mabali ang leeg niya. Muli niyang binuksan ang kanyang Super God Body. Nababalot ulit siya ng kakaibang kapangyarihan, pumasok siya sa King Release Sky Mode. Hindi gaanong alam ni Hansen ang tungkol sa Super God Body ni Hanyan, bukod sa ito ay uri ng causal element. Hindi rin niya alam kung gaano ito kalakas hanggat hindi sila naglalaban. Alam ni Hansen na kaya nakuha ni Hanyan ang mga banal na kalabasa ay dahil sa Super God Body niya, pero hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung paano. Ngayon na naman ginagamit ito ni Hanyan. May sensinang pinagmasdan ni Hansen upang maunawaan ang tunay nitong kakayahan. Napangiti ang pinuno ng Sky Palace nang makita niya si Hanyan na lumalaban sa kahulugan ng mga salita. Sabi niya sa babaeng nasa tabi niya, bata pa talaga siya. Lahat tayo ay naging bata, malamig na sagot ng babae. Ang pagiging padalos-dalos ay hindi masama. Minsan, kailangan ng kabataan ng ganitong klaseng tapang. Tumawa lang ang pinuno at hindi na nagsalita. Kahit hindi nagbago ang ekspresyon ng babae, halata sa gilid ng kanyang mga mata na humahanga siya kay Hanyan. Habang nag-uusap sila, patuloy na sinusupil si Hanyan ng mga salita. Pero bigla niyang iniangat ang kanyang ulo, tumuwid ang katawan, at patuloy na umakyat papunta sa Sky Palace. Naguguluhan ang lahat. Bakit parang hindi na gumagana ang kahulugan ng mga salita sa kanya? Imposible. Ang kahulugan ng mga salita ng Sky Palace ay epektibo lamang sa unang akyat. Pero ito ang unang beses ni Hanyan. Bakit hindi na gumagana? Nagtatakang sabi ng Sixth Elder. Hindi, gumana ito sa una, pero bigla na lang tumigil. Anong klaseng Geno art mayroon si Hanyan para maging ganito kaastig? Brother Sixth, tama na ang tanong. Kung kapatid ka ni Hansen, imposibleng maging pangkaraniwan ka lang, sabing may ngiti ni Yun Changkong. Hindi inaasahan ni Yun Changkong na magiging ganito na ka-impressive si Hanyan. Pakiramdam niya ay nanalo siya ng jackpot sa estudyante. Tahimik na umakyat si Hanyan sa hagdan. Napansin ng lahat na hindi naman talaga nawala ang epekto ng kahulugan ng mga salita, mas lalo pa itong lumakas. Lumiwanag pa lalo ang mga salita. Hindi iyon totoong liwanag kundi alo ng isang sobrang lakas na isipan. Ang liwanag ay dulot ng kapangyarihan ng isipan, tila pisikal na liwanag ng isang matinding enerhiya. Habang paakyat si Hanyan, lalong lumalakas ang liwanag. Karaniwang mga deified lang ang nakakapag-activate nito. Pero si Hanyan ay isang duke pa lang. At mas nakabubulat, hindi siya naaapektuhan. Parang siya isang diwata sa liwanag ng buwan. Habang paakyat siya sa hagdan, nakasuot ng puti, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumulutang sa likod niya sa liwanag. Marami sa mga estudyante ng Sky Palace ang hindi makapikit sa pagtitig sa kanya. Na-inlove na ako, bulong ng isang lalaking estudyante habang hawak ang dibdib. Isa siyang tunay na diwata. Nagniningning ang mga mata ng maraming estudyante na parang gutom ng mga lobo. Tahimik na inakyat ni Hanyan ang hagdan sa ilalim ng bigat ng kahulugan ng mga salita ng Sky Palace. Nang makumplito niya ang akyat, base sa karanasan, dapat sana'y humina na ang epekto ng isipan. Pero sa pagkakataong ito, biglang sumabog ang isipan ng Sky Palace, parang bulkan. Kabanata 2616. Habang lahat ay nanunood na may kalituhan, biglang sumabog ang kahulugan ng dalawang salitang, Sky Palace, at may isang bagay na lumipad sa hangin. Ano yun? Gulat na tanong ni Hansen. Tumingin siya kay Yun Sui, na tila hindi rin alam ang nangyayari. Ewan ko, wala akong ideya, sagot ni Yun Sui, kasabay ng pagkagulat ng lahat. Wala pa silang narinig na pisikal na bagay na lumalabas mula sa karatula ng Sky Palace. Lahat ng mga taga-Sky ay natulala.
Ang huling inaasahan nila ay may lumipad na bagay mula roon. Nakatingin lamang sila, hindi alam kung ano iyon. Ang bagay na lumabas ay mukhang elepante. Maputi ito na parang jade, at may habang isang talampakan lamang. Ang mga pangil nito ay tila gawa sa kristal. Lahat ay nakatingin sa maliit na elepante na may pagkabigla. Walang nakakaalam kung bakit ito biglang lumitaw. Napakatatag ng depensa ng Sky Palace. Imposibleng may xenogeneic na nakatago sa karatula ng hindi nila nalalaman. Lumipad ang maliit na puting elepante hanggang sa humarap ito kay Hanyan. Pagkatapos ay lumaki ito hanggang sa kasing laki ng isang mammoth. Nakakagulat nang lumitaw ang elepante, biglang nawala ang kahulugan ng mga salitang Sky Palace. Bumalik sa normal ang karatula. Iniabot ng elepante ang kanyang trunk at inikat ito sa katawan ni Hanyan. Napakunot ang noo ni Hansen, handang sumugod. Akala niya'y sasaktan ng elepante ang kanyang kapatid, kaya't tumalon siya papalapit. Ngunit pagkakita niya na dahan-daw ang pinaupo lamang si Hanyan sa likod ng elepante, medyo nakahinga siya ng maluwag. Pagkaupo ni Hanyan, lumakad ang elepante papasok sa loob ng Sky Palace. Bagamat tila walang panganib, hindi pa rin kampante si Hansen. Sumunod siya agad sa elepante, habang ang mga elder ng Sky ay nagmadaling sumunod upang masuri ang kakaibang nilalang. Napakakakaiba nito. Walang sino man ang may ideya na may nakatagong puting elepante sa loob ng karatula ng Sky Palace. Napakahirap paniwalaan. Maging ang Sky Palace leader ay bumaba upang magmasid. Pilit niyang inaalala kung saan posibleng nagmula ang elepanteng iyon pero wala siyang maisip. Daman niya na ang presensya ng elepante ay hindi pangkaraniwan, isa itong deified na nilalang. Ang ganitong antas ng nilalang ay dapat na-detect agad, kaya't nakakahiya sa buong Sky Palace na hindi nila ito nalaman. Pero halatang may kaugnayan ito sa kasaysayan ng Sky Palace, kaya't wala ni isa mang nagtangkang umatake. Tahimik silang sumunod dito, sabik malaman kung ano ang layunin nito. Mr. Leader, ano po ba ang puting elepanteng ito? Tanong ni Hansen, nag-aalala pa rin kay Hanyan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong ligtas siya. Hindi ko hahayaang masaktan siya, sagot ng leader habang patuloy na naglalakad. Bagamat nakaganang loob ang sagot na iyon, lalo pa itong nagpaalala kay Hansen na tila hindi rin alam ng leader ang pinagmula ng elepante. Totoong mahirap paniwalaan na may deified creature sa loob mismo ng Sky Palace na hindi nalalaman ng kahit sino, pero ito ay nangyayari na ngayon. Nanggigigil si Hansen habang sinusundan ang elepante. Mabagal ang kilos nito, at mukhang hindi agresibo. Si Hanyan naman ay nakatingin sa elepante, nagtataka kung bakit siya sinakay nito. Little Yan, ayos ka lang ba? Tanong ni Hansen. Ayos lang ako. Induction ceremony ba ito ng Sky Palace? Sagot ni Hanyan, nagtataka rin. Kaya mo bang bumaba? Tanong muli ni Hansen. Oo, gusto mo ba akong bumaba? Oo, subukan mong bumaba. Tumalon si Hanyan mula sa likod ng elepante. Ngunit bago pa siya makalayo, muling inikat ng trunk ng elepante ang katawan niya at ibinalik sa pagkakaupo. Hindi naman siya sinaktan. Maingat siyang ibinalik ng elepante sa likod nito bago muling naglakad. Hayaan mo muna siya roon. Pangako ko, kahit isang hibla ng kanyang buhok ay hindi masasaktan, sabi ng Sky Palace leader habang nakapikit ang mga mata. Ang lahat ng estudyante ng Sky Palace ay namangha sa eksenang iyon. Gusto nilang sundan ang elepante, ngunit karamihan sa kanila ay pinigilang sumunod. Tanging mga elder at matataas na pinuno ng Sky Palace ang pinayagang sumama. Naglakad ang elepante sa loob ng Sky Palace Hall hanggang sa makarating sila sa hardin. Ito ang dating tirahan ng mga pinuno ng Sky Palace. Ngayon, ito ay pagmamayari ng lalaking naglalakad sa tabi ni Hansen. Hindi ito bukas sa karaniwang tao. Ang lugar ay parang natural na paraiso, may bundok at halimuyak ng damo, tila para sa isang diwata. Maraming bihirang xenogeneic na halaman ang naroon, na halos nagpapalaway kay Hansen na ilabas ang kanyang kutsilyo. Nakarating ang puting elepante sa isang bahagi ng hardin na may maliit na pond at pader. Sa pader ay nakaukit ang dalawang magaspang na salita, Outer Sky. Bagamat walang alam si Hansen sa kaligrafya, alam niyang mukhang isinulat ito ng isang kabataan. Pero paano nga ba nagawa iyon ng isang bata sa isang sagradong lugar kung saan nananahan ang mga pinuno? Huminto ang elepante sa harap ng pader, inilublob ang trunk sa tubig ng pond. Parang may hinahanap ito. Walang ideya ang sinuman kung ano ang ginagawa ng elepante. Pagkatapos ng ilang sandali, inangat nito ang trunk, may hawak itong kahon na gawa sa jade, humigit kumulang isang talampakan ang haba. Nagtinginan ang mga naroon, nagtataka kung ano ang kahulugan ng kahon. Napakunot ang noo ng Sky Palace leader.
May hinala siya kung ano ito, pero hindi siya sigurado. Iniabot ng elepante ang kahon kay Hanyan, pagkatapos ay humiga ito sa tabi ng pond at pumikit parang natulog. Hanyan, lumapit ka, utos ng Sky Palace leader. Tumango si Hansen, at sumunod si Hanyan. Ngayon ay hindi na siya pinigilan ng elepante, bitbit pa rin ang jade box. Buksan mo ang kahon, utos ng leader. Leader, may panganib po ba sa kahon? Tanong ni Hansen, puno ng pag-aalala. Wala, sagot ng leader, bahagyang misteryoso ang ekspresyon. Nagbago ang mukha ni Yon Changkong para bang may naisip siya. Ito ba ay, napahinto siya habang nakatingin sa jade box na tila may matinding pagkagulat. Kabanata 2617. Tumango ang Sky Palace leader sa ikasampung matanda. Kung tama ang hinala ko, ito nga ang iniisip mo. Hindi ako makapaniwalang nasa Sky Palace lang pala ito. Nasa harapan ko lang, pero hindi ko nakita. Ito, posible ba ito? Nanginginig ang boses ni Yon Changkong habang nakatitig sa jade box na hawak ni Hanyan. Ang kahon ay kumikislap sa liwanag. Wala itong mga palamuti o ukit, isang simpleng kahon lang, walang palatandaan kung ano ang laman. Kahit maraming elite sa Sky Palace, hindi nila agad malalaman kung ano ito. Matandang yon, dapat mo sigurong ipaliwanag kung ano ang laman ng kaong iyan, sabat ng ika-6 na matanda. Tumingin si Yon Changkong sa Sky Palace leader, na tumango. Napabuntong hininga si Yon Changkong bago nagsalita. Alam ninyo ang tungkol sa ika-11 pinuno, hindi ba? Oo, siya ang henyo ng Sky Palace. Kilala siya ng lahat, siya ang pinakamalakas na elite ng Sky Palace na nakapasok sa Geno Hall. Nagtaas ng kilay ang ika-6 na matanda, pero bigla ring nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang mukha. Ang jade box bang iyan ay may kaugnayan sa ika-11 pinuno? Tumango si Yon Changkong at nagpatuloy. Dapat ninyo ring naaalala ang mga tala na iniwan niya bago siya pumasok sa Geno Hall. May sinabi siya noon. Ang espada ay mapupunta sa pinakamaswerteng tao. Sabay-sabay na sigaw ng maraming elder. Nanlaki ang mga mata nila habang nakatingin sa kahon ni Hanyan. Tumango si Yon Changkong na may seryosong mukha. Napakahusay ng kakayahan sa espada ng ika-11 pinuno. Para siyang Diyos. Galing siya sa pamilya ng mga espada, at ang kanyang talento ay nagdala sa kanya ng pambihirang lakas. Nagsimula siyang mag-ensayo ng espada sa edad na 3 taon pa lamang. Bago pa siya mag-20, ang kanyang swordman ay umabot na sa antas ng deified. Naging pinuno siya ng Sky Palace bago pa siya maging deified. Nang sumapit ang krisis sa ating lahi, pinuksa niya ang mga traidor at nilabanan ang mga kaaway. Noong panahong iyon, kahit ang mga deified elder ay sumusunod sa kanya upang gawin ang Sky Palace na pinakamahusay. Kaya tayo naging matatag sa loob ng 1 bilyong taon ay dahil sa kanya. Ang tawaging gintong panahon, ang kanyang pamumuno ay parang kulang pa. Siya rin ang nag-ukit ng inscription Outer Sky, malapit sa Sky Pond. Ang mga natatanging tao ay may natatanging paraan. Hindi niya ipinamana ang kanyang kasanayan sa espada kahit kanino sa Sky Palace. Wala siyang sinanay na estudyante. Bago siya pumasok sa Geno Hall, sinabi niya, hahanapan ng kapalaran ang sansinukob, at ang espada ay ibibigay sa pinakamaswerteng tao. Pero hanggang ngayon, walang nakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Wala ring nakakita ng anumang palatandaan ng kanyang kasanayan sa espada. Alam lang ng lahat na iniwan niya ito kung saan. Marami ang naghanap sa buong universo, pero wala silang nakita, paliwanag ni Yon Changkong habang nakatitig sa Jade Box. Paano mo naman nasabing ang Jade Box ay naglalaman ng kasanayan sa espada ng ika-11 pinuno? Tanong ng ika-6 na matanda, litong-lito. Mapait ang ngiti ni Yon Changkong. Ang kahon ay gawa sa Outer World Jade. Tanging sa Sky Palace lang ito matatagpuan. Napakabihira nito, walang sino man ang makakakuha ng ganito karami. Kahit meron man, hindi nila ito basta-basta ihuhulog sa Sky Pond. Maliban sa ating mga dating pinuno, sino pa kaya ang makakagawa nito? Marami nang naging pinuno sa paglipas ng mga taon. Paano mo nasabing ito ay sa ika-11 pinuno? Muling tanong ng ika-6 na matanda. Itinuro ni Yon Changkong ang puting elepanteng natutulog sa tabi ng pond. Hindi mo ba naaalala kung ano ang mount ng ika-11 pinuno? Narinig kong ito ay Hitting Sky Elephant, pero akala ko, nawala na ito kasabay ng pagpasok ng ika-11 pinuno sa Geno Hall. Natigilan ng elder, at biglang nanlaki ang mata. Iyan ba talaga ang kasanayan sa espada ng ika-11 pinuno? Buksan natin at alamin, sabi ng Sky Palace leader. Ako ang magbubukas, sabik na sabi ng ika-6 na matanda. Lumapit siya kay Hanyan at inabot ang kahon.
Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang malakas na puwersa ang biglang humila sa kanya paatras. Pang! Lumipad ang matanda at sumalpok sa batong may inskripsyong Outer Sky. Halos mabasag ang mukha niya sa lakas ng tama. Ang puting elepante sa tabi ng pond ay bahagyang gumalaw lang, 1 pulgada lang ang inusag ng kanyang trunk. Hindi man lang niya binuksan ang mga mata. Natutulog pa rin. Natawa si Yon Changkong at sabi, "Kapatid na anim, masyado kang nagmamadali. Isipin mo ang personalidad ng ika-11 pinuno. Hindi niya hahayaan na kahit sino lang ang bumukas ng kahon." Dahan-dahang tumayo ang ika-6 na matanda habang napapangiwi sa sakit. Tinitigan niya ang elepante, pero hindi na siya gumawa ng galaw. Kung iyon nga ang mount ng ika-11 pinuno, siguradong mas malakas pa ito kaysa sa isang ordinaryong deified na nilalang. "Hanyan, buksan mo ang kahon," utos ng Sky Palace leader. Tumingin si Hanyan kay Hansen, at tumango si Hansen bilang pagpayag. Ramdam ni Hanyan na napakaswerte niya. Isang pambihirang pagkakataon ito, baka nga may iniwang napakalaking yaman ng 11th leader. Kung totoo iyon, baka hindi na niya kailangang mahirapang umangat. Hawak ni Hanyan ang jade box. Hindi ito nakakandado, kaya marahan niyang binuksan ito. Isang anino ang lumipad palabas, anyo ito ng isang ginoo. Hindi matukoy ang edad nito, pero mukha siyang bata. May bigat sa kanyang presensya, para bang may pinapasan siyang malaking tungkulin. Mukhang hindi ninyo inasahang iiwan ko ito sa ilalim ng Sky Pond. Pero huwag kayong mag-alala, sa huli, kayo pa rin ang aking mga inapo. Hindi ko inaasahang maiintindihan ninyo ang takbo ng aking isip. Sa ngayon, ang sinumang namumuno sa Sky Palace ay kailangang makinig sa akin. Ang pinakamaswerteng tao, ang napili ng puting elepante, ang siyang tatanggap ng aking kasanayan sa espada. Tanging siya lamang ang makakakuha ng nasa loob ng kaong ito. Kung may sino mang lalabag sa kagustuhan ko, kamalasan ang sasapitin nila. Nakakatawa, malamang napakaraming nilalang ang naghahanap nito sa buong universo. Nais ko lang malaman kung sino sa Sky ang napakaswerte, pagkasabi noon, nawala ang anino. Walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Nagkatinginan ng mga pinuno ng Sky Palace, halatang naguguluhan. Ayon sa mga alamat, ang 11th leader ay isang matalino at matapang na tao. Hindi nila inasahan na medyo, mapaglaro pala siya. Matanda, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Ang pinili ng elepante ay hindi pa nga kabilang sa Sky. Isa lang siyang banyagang estudyante, sabi ng Sky Palace leader na tila nalulungkot at hindi alam ang gagawin. Ayon sa utos ng 11th leader, kay Hanyan dapat ibigay ang kasanayan sa espada. Ang pinakasekretong kasanayan ng Sky Palace ay mapupunta sa kanya. Kapag hindi nila ito ibinigay, ituturing itong paglabag sa kagustuhan ng 11th leader, isang malaking kasalanan sa kasaysayan ng Sky. At higit sa lahat, andoon pa rin ang mount ng 11th leader. Ang puting elepante ay siguradong makikialam kung susubukan nilang agawin ang kasanayan mula kay Hanyan. Lahat ng elder ng Sky Palace ay tila natigilan. Wala ni isa man ang nagsalita. Kabanata 2618. Sa isang tanggapan sa Sky Palace, nag-uusap ang mga elder, opisyal, at iba pang matataas na tao tungkol sa mga kaganapan na may matinding pananabik. Pinag-uusapan natin ang kakayahan sa espada ng 11th leader dito. Isa ito sa mga lihim na teknik ng Sky Palace. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkakatago, sa wakas ay lumitaw ito. Dapat ito'y mapasama sa arsenal ng Sky Palace. Hindi natin pwedeng hayaan na ang isang dayuhan ang mag-angkin nito. Isa lamang siyang banyagang estudyante. Ngunit mali ka, iyon ay huling habili ng 11th leader. Paano natin matatanggap na labagin ang kanyang kahuli-hulihang hiling? Nangyari lang ito dahil matanda na siya, at hindi na niya naisip na maaaring ang White Elephant ay walang malay na pumili ng isang dayuhan. Isang banyagang estudyante pa. Nahati sa 3 kampo ang mga pinuno ng Sky Palace. Isang kampo ang nais ipasama ang kakayahan sa espada sa listahan ng mga lihim na teknik ng Sky Palace, kung saan tanging ang pinakamahalagang miyembro lamang ng Sky ang maaaring matuto. Ang ikalawang kampo ay nais igalang ang huling utos ng 11th leader at hayaan si Hanyan na sanayin ang teknik sa espada. Ang ikatlong kampo naman ay nais kunin ang teknik sa espada upang pag-aralan ito at baguhin para sa lahat ng estudyante ng Sky Palace. Leader, magsalita ka naman. Sinusuportahan ng 6th Elder ang kampong nais itago ang teknik. Nang magsalita siya, napagtanto ng lahat na hindi pa nagsasalita ang Sky Palace leader. Malamig na tugon ng Sky Palace leader, hindi na kailangan pang pag-usapan ito. Anong ibig mong sabihin, leader? Tanong ni Sky Chance Officer. Tumingin ang Sky Palace leader sa kanya, at pagkatapos ay tumingin sa lahat.
Kahit anong pagdedesisyon natin, wala rin itong saysay kung hindi natin makukuha ang teknik, hindi ba? Bakit naman hindi natin makukuha? Pwede nating hilingin kay Hanya na ibigay ito. May lakas ba siyang loob na tumanggi? Pag-aari ito ng Sky Palace, at kung gusto natin itong bawiin, nasa karapatan natin iyon, sabi ni Sky Chance Officer. Sa totoo lang, tama ka sa teknikal na aspeto. Pero halatang hindi mo iniisip ang huling kahilingan ng 11th leader, pangungutya ni Yun Changkong. Hindi ko kailanman nilate ang 11th leader, ngunit sa palagay ko hindi niya inaasahan na ang mapipiling tao ng White Elephant ay hindi taga-Sky. Tungkulin natin bilang mga pinuno na ayusin ito. Sigurado akong sang-ayon sa atin ang kanyang kaluluwa, tugon ni Sky Chance Officer na may kumpiyansa. Pumikit at ngumiti ang Sky Palace leader. Tama si Sky Chance Officer. Maaari nating ipaliwanag ito na ginagamit lang natin ang ating autoridad. Ngunit halata namang inasahan na ito ng 11th leader. Kaya ipinadala niya ang Hitting Sky Elephant upang protektahan ang teknik sa espada. Paano mo ito kukunin ngayon kahit gamitin mo pa ang autoridad mo? Kung papayag si Hanya na ibigay ito, baka naman hindi magalit ang Hitting Sky Elephant, sabay hinto sa pagsasalita ni Sky Chance Officer. Ni hindi siya naniniwala sa sarili niyang sinabi. Ang teknik ay nasa anyo ng isang Jade Sword. Ang White Elephant ay hindi naaalis sa tabi ng espada. Wala itong pakialam kung si Hanyan ang gagamit nito, ngunit kapag sinubukan ng iba na lumapit, tiyak na lalaban ito. Isa lang namang low intelligence synergenic ang Hitting Sky Elephant. Maaari natin itong patibungin at kunin ang Jade Sword. Wala na siyang magagawa, sabi ng 7th Elder. 7th Elder, ito ang Sky Palace. Hindi tayo mga magnanakaw, sagot ni Yun Changkong ng may panlay. Yun Changkong, huwag mong personalin. Estudyante mo man si Hanyan, hindi iyo ang teknik. Bahagi ito ng pamana ng Sky Palace, malamig na sambit ng 7th Elder. Nag-alab ang galit ni Yun Changkong. Anong ibig mong sabihin dyan? Alam mo na yan. Hindi mo na kailangan pang itanong. Changkong, putol ng Sky Palace leader, may punto rin ang 7th Elder. Iyon ang paraan para ayusin natin ito. Leader, nanghihina ang loob ni Yun Changkong. Leader, ang talino mo talaga. Nakangising tugon ng 7th Elder. Hindi pinansin ng Sky Palace leader ang malamig na tingin ni Yun Changkong. Dahil ikaw ang may mungkahi, 7th Elder, ikaw na ang gumawa ng plano para patibungin ang Hitting Sky Elephant. Pagkatapos, dalhin mo sa akin ang Jade Sword. Palace Leader, paano ko ito magagawa mag-isa? Kailangan ko ng tulong, mga defied, sambit ng 7th Elder nakita na ang kaba. Hindi kita matutulungan dyan, malamig na tugon ng leader. Umaasa akong makagawa si Hansen ng mas marami pang defied para balansehin ang lakas na nakuha ni Hanyan. Pero hindi ko pwedeng sabayan iyon ng pagtulong sayo. Mag-isip ka ng paraan. Gantimpala ang naghihintay kung magtagumpay ka. Eto na nga ba, halos mamatlas si 7th Elder. Si Yun Changkong naman ay tila nabunutin ng tinak. Sa ganitong paraan, tahimik na ang mga gustong agawin ang Jade Sword. Gusto ng Sky Palace leader na protektahan si Hanyan. At dahil na rin kay Hansen, wala ni isa ang naglakas loob na umangkin ng teknik. Kung susubukan nilang kunin ito, hindi lamang nila susuwayin ang utos ng leader, magsusuway din sila kay Hansen. May dalawa na itong True God weapons at kinikilala na ng very high. Kapag naging kaaway nila si Hansen, wala silang laban. Ako'y susuporta sa sino mang makakakuha ng teknik. At kung tunay mo itong makuha, gantimpala ang naghihintay sa'yo, wika ng Sky Palace leader. Tahimik ang lahat. Hindi inasahan ni Hansen na matatapos agad ang usapan. Akala niya ay hahanap pa ng paraan ng mga taga Sky Palace upang agawin ang teknik. Ngunit hindi nangyari ang kinatatakutan niya. Hindi nila kinuha ang teknik sa espada. Sa halip, hindi rin siya direktang tinuruan ni Yun Changkong. Sa halip, pumiling ito sa kanyang guro na siya ang maging guro ni Hanyan, ibig sabihin, naging kapatid niya ito sa pagtuturo. Sa ganitong paraan, pumantay ang estado ni Hanyan sa Sky Palace leader. Matapos ang seremonya, biglang tumaas ang katayuan ni Hanyan sa Sky Palace. Kahit si Lone Bambo, kailangang igalang siya. Nakapitas si Hanyan ng mga banal na gourd, nakatanggap ng alamat na teknik, at naging kapatid sa turo ni Yun Changkong. Siya na ngayon ang alamat ng Sky Palace. Masikat pa kay Lone Bambo. At kilala ng lahat na si Hansen ay may kamangha-manghang kapatid. Siyempre, ang pinaka-pinag-uusapan ng mga estudyante, ang kagandahan ni Hanyan. Marami ang nagtanong-tanong, baka daw binasbasan siya ni Hansen. Kaya daw malakas siya sa murang edad. Nais na rin tuloy ng lahat na mabasbasan ni Hansen.
Kabanata 2619. Sa maliit na jade na isla, nakaupo sina Hansen, Hanyan, at Bauer sa isang mesa kung saan nakahilera ang apat na gourd na iba't ibang laki. Ito ang apat na gourd na nakuha ni Hanyan mula sa banal na baging. Pinaikling sinuri nilang tatlo ang mga gourd, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano kukunin ang banal na hangin mula rito. Bauer, hindi mo ba kayang palabesan ang banal na hangin mula rito? Tanong ni Hansen, habang nakatingin kay Bauer. Umiling si Bauer. Kaya ko sana kung nasa baging pa tayo, pero hindi ngayon. Ibig sabihin, walang silbi ang pagkuha natin sa mga ito. Bamantong hininga si Hansen. Huwag mo nang subukan. Kapag nahiwalay na ang mga banal na gourd sa banal na baging, tumitigas ang banal na hangin sa loob. Hindi na ito lalabas, paliwanag ni Yon Changkong habang papalapit. Kasama niya sina Yon Suyi at Yon Sushang. Pagbati, kuya, sabi ni Hanyan, sabay tayo at yuko kay Yon Changkong. Pagbati, tiya, yuko rin sina Yon Suyi at Yon Sushang. Bakit parang ang gulo ng pamumuhay dito? Naisip ni Hansen. Yumuko rin siya kay Yon Changkong, ngunit tinawag lang siyang matandang Yon. Bumati rin ang magkapatid na Yon kay Hansen. Malapit na silang magkakilala kaya hindi na kailangan ng labis na formalidad. Pagkaupo nilang lahat, ipinatawag ni Hansen si Zero para magbuhos ng tsaa. Uminom si Yon Changkong at saka nagsalita, hindi na pwedeng palabesan ang banal na hangin mula sa mga gourd, pero pwede itong gamiting materyales para sa paggawa ng mga banal na sandata. Kailangan lang nating alamin kung anong elemento ang kaugnay ng bawat isa. Pagkatapos, gagawin ng departamento ng Sky Chance ang sandata para sa inyo. Pero kailangan pa rin ng ibang materyales, at baka maging magastos. At hindi rin sigurado ang tagumpay. Tansyado ko, 50-50 ang tsansa. Ano pong klaseng materyales ang kailangan? Tanong ni Hanyan. Malalaman lang natin yan pagkatapos ng pagsusuri. At kapag napagdesisyonan mo na kung anong klaseng sandata ang gusto mo, sagot ni Yon Changkong na may ngiti. Huwag mo nang intindihin, kapatid. Ako na ang bahala sa gastos kapalit ng pagsali mo sa amin. Huwag mo akong tanggihan. Ayos na yan. Dahil sa tiwala ni Yon Changkong, hindi na tumanggi si Hanyan. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, lumingon si Yon Changkong kay Hansen. Hansen, hindi mo pa ba napupuntahan ang lima-limang lungsod? Hindi pa, sagot ni Hansen, umiling. Gusto ko sanang pumunta, pero sabi ng gwardya, kailangan daw ng espesyal na pass. Kumuha si Yon Changkong ng papel na may nakasulat na itim na simbolo. Iba ang 5 lungsod kaysa sa 12 tore. Mapanganib doon at bawat lungsod ay may sariling katangian. Hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling, huwag ka munang pumunta sa 4. Ito ang spell para sa lungsod ng itim na hari. Kapag dala mo ito, papapasukin ka. Pero tandaan mo, huwag mong iwawala ang pas at huwag na huwag kang papatay sa loob. Kapag nilabag mo ito, malaking gulo ang kahihinatnan mo. Ano ba ang meron sa loob ng lungsod ng itim na hari? Tanong ni Hansen. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero malalaman mo rin pagdating mo roon, sagot ni Yon Changkong, sabay kaway ng misteryoso. Isa lang ba ang pwedeng pumasok gamit ang spell na ito? Tanong pa ni Hansen. Tumanggaw si Yon Changkong. Sa hinaharap, si Hanyan ay bibigyan ng spell ng leader ng Sky Palace. Sa ngayon, mababa pa ang antas niya kaya wala pang saysay kung pupunta siya. Kailangan muna niyang maging king class. Doon pa lang siya makakatanggap ng spell. Bagaman kapatid na ngayon si Hanyan ni Yon Changkong, isa pa rin siyang mag-aaral. Kaya't parang normal na guro pa rin kung magsalita si Yon Changkong sa kanya. Dahil estudyante lang si Yon Changkong, medyo awkward ang pakiramdam ng lahat. Tahimik lang sina Yon Suyi at Yon Sushang. Nauunawaan naman iyon ni Yon Changkong, kaya't umalis na lang siya at iniwan ang magkapatid. Nang sila-sila na lang ang natira, naging mas magaan ang hangin. Habang masaya ang usapan, tinanong ni Hansen ang magkapatid tungkol sa lungsod ng itim na hari. Sabi ng ama namin, mahina pa ang kapangyarihan natin kaya bawal pa tayong pumasok. Kaya konti lang din alam namin. Pero narinig namin na ang lungsod ng itim na hari ang pinakaligtas sa lahat ng lungsod. Basta't dala mo ang spell at wala kang intensyong pumatay, hindi ka dapat mapahamak, paliwanag ni Yon Suyi. Nag-isip siya sandali bago nagpatuloy, ayon sa mga alamat, maraming bihirang kayamanan sa lungsod ng itim na hari. Maraming bumalik na may dalang matitinding gantimpala, pero ayaw nilang sabihin kung paano nila iyon nakuha. Dahil konti lang ang alam ng magkapatid, lalo lang naging mausisa si Hansen.
Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang legless crane papunta sa White Jade Jing upang personal na makita ang lungsod ng itim na hari. Nang makarating sa tarangkahan, pinigilan siya ng isang estudyante ng Sky Palace. Ginoong Hansen, paumanhin po. Kung wala po kayong pass mula sa leader, hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ng bantay na minsang dumalo sa klase ni Hansen, kaya magalang ito. Pwede ba ito? Kinuha ni Hansen ang kanyang pass at iniabot. Sinaliksik ito ng gwardya at agad siyang pinapasok. Ngunit bago siya pumasok, pinayuhan siya na huwag kailanman iwawala ang pass. Nagpasalamat si Hansen at pumasok sa lungsod ng itim na hari. Mula sa labas, mukhang sinaunang lungsod ito na gawa sa itim na jade. Mukha itong luma, misteryoso, at malamig. Pero pagpasok niya, nagulat si Hansen. Akala niya'y madilim at puno ng panganib ang lugar, o kaya ay puno ng kakaibang nilalang tulad ng sa White Jade Tower. Ngunit pagdating niya sa pangunahing kalsada ng lungsod, nakita niyang maraming tao ang naruroon. Isa itong bayan na may mga tindero, magsasaka, at maging mga restoran kung saan kumakain at nagkukwentuhan ang mga tao. Kung hindi lang sa tarangkahan na pinasukan niya, iisipin niyang nasa ibang lugar siya. Hindi ito dapat tawaging lungsod ng itim na hari, kundi parang isang simpleng nayon sa isang liblib na planeta. Mani, nyog, peras, isles, sigaw ng isang nagtitinda. Nakita ni Hansen ang isang magsasakang may kalabaw, mga manok sa kulungan, at mga asong nag-aaway sa kalye. Para siyang bumalik sa isang lumang pelikula. Ni ang tahanan niya noong bata siya ay hindi ganito kasimple. Tinitigan niya ang mga taong naroroon, mukhang mga tao talaga sila. Halos kapareho ng lahi ng tao. Paano ito posible? Paano may mga tao rito? Bulong ni Hansen, gulat na gulat. Walang pagkakaiba ang itsura nila sa mga tao. Hindi katulad ng Very High, Sky, o Extreme King. Wala silang kakaibang katangian, mukhang tao talaga sila. Guni-guni lang ba ito? Imposibleng mga tao sila, iniisip ni Hansen. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang totoo ang nakikita niya. Buhay at totoo ang mga taong iyon. Gusto sana niyang gamitin ang Dangshan Aura para masuri sila, pero napansin niyang nawala ang lahat ng kapangyarihan niya. Wala ni kapirasong enerhiya ang natira. Kabanata 2620. Napakakakaibang lungsod nito. Pinipigil nito ang aking kapangyarihan. Kahit na kasing lakas pa rin ng dati ang katawan ko, hindi ko na kayang gumamit ng kahit anong kapangyarihan na lampas sa isang ordinaryong nilalang. Para akong karaniwang tao ngayon, gulat na sabi ni Hansen. Sinubukan niyang paandarin ng iba't ibang Geno Arts, pero wala siyang kahit isa na magamit sa kakaibang dimensyon na iyon. Habang sinusubukan ni Hansen unawain kung paanong nalilimitahan ang kanyang kapangyarihan, may isang lalaking Sky ang lumapit sa kanya at magalang na yumuko. Kapatid Hansen, ako si Bochin. Isa akong tour guide para sa Black King City. Kapatid Bochin, ano bang nangyayari rito? Tanong ni Hansen habang tinitingnan ang mga sibilyan sa lungsod. Tumawa si Bochin at sinabing, may malapit na kapihan na may masarap na tsaa. Dahil malapit lang naman, doon na tayo mag-usap. Medyo komplikado ang nangyayari sa Black King City, kaya matagal-tagal itong ipapaliwanag. Sige, kapatid Bochin. Sumunod si Hansen kay Bochin papunta sa isang kapihan sa kanto. Umupo silang dalawa sa ikalawang palapag kung saan tanaw nila ang mga kalsada sa harap na nagbibigay ng tanaw sa kalahati ng lungsod. Umo-order ng tsaa si Bochin. Kahit medyo kumbinsido si Hansen na isa lang ilusyon ang buong syudad, nang matikman niya ang tsaa, napilitan siyang isantibi ang ideyang iyon. May matamis na bango ang tsaa, at napakasarap ng lasa. Totoo ito, hindi isang ilusyon. Huwag kang mag-alala, kapatid Hansen. Totoong lugar ang Black King City. Iba lang talaga ito. Sa dimensyon na ito, ang lungsod lang ang laman. Dito lang maaaring manirahan ang mga nilalang. Dito sila ipinapanganak at namamatay, at hindi sila maaaring magsanay o magpalakas. Bukod pa roon, ang haba ng buhay nila ay nasa ilang dekada lang, paliwanag ni Bochin habang nakangiti. Kung hindi naman makapagsanay ang mga tao rito, bakit napakadelikado ng lugar na ito na kailangan pa ng spell para makapasok? Tanong ni Hansen na litong-lito. Kung totoo ngang gaya ng sabi ni Bochin, walang makakasakit sa kanya sa lugar na iyon. Bakit kaya ganoon kalakas ang babala ni Yon Changkong? Ang mga nilalang dito ay ordinaryo, pero hindi ang lungsod mismo. Sigurado akong naramdaman mo na, pinipigilan ng lungsod ang kapangyarihan natin. Bukod sa lakas ng ating katawan, wala na tayong ibang magagamit. Pero kahit katawan lang ang gamit natin, hindi pa rin tayo masasaktan ng mga tao rito.
Tumango si Bochin at nagsabing, hindi nga tayo masasaktan ng mga tao rito, pero ang mga batas ng Black King City ay maaaring manakit, at kahit pumatay. May dalawang mahigpit na bawal dito. Una, hindi mo maaaring mawala ang Black King spell mo. Ikalawa, bawal mong saktan ang kahit sino rito. Kahit gaano pa sila kaina, kung saktan mo sila, paparusahan ka ng batas ng lungsod. Kahit deified ka pa, malala ang magiging kapalit. E para saan pa ang pagpunta rito? Tanong ni Hansen habang nakakunot ang noo. May silbi rin naman. Mahihina ang mga nilalang dito, pero ang mga gamit sa bahay nila ay hindi. May 1987 na bahay sa lungsod. Maraming henerasyon na ang tumira sa mga iyon, at may mga kayamanang mula pa sa matandang panahon. Para sa mga nilalang dito na hindi makapagsanay, sayang lang ang mga iyon. Pero para sa atin, maaaring maging kapaki-pakinabang. Isipin mo, maaaring may mga deified treasure lang na nakatambay, paliwanag ni Bochin. Pero sa Black King City, bawal ang magnakaw. Bawal ang mangagaw. Bawal saktan ang mga nakatira. Kailangan kusa nilang ibigay ang gamit. Kapag lumabag ka sa mga patakarang ito, mapaparusahan ka ng lungsod kahit pa deified ka. Napaka-estriktong mga alituntunin, pero kung hindi naman makapagsanay ang mga tao rito, saan galing ang mga kayamanang iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ko rin alam. Gaya ng misteryo ng White Jade Jing, walang nakakaalam kung bakit ganoon ang Black King City, o saan galing ang mga taong narito. At kung paano sila nananatiling buhay sa maliit na syudad na ito. Ang tanging magagawa natin ay subukang makakuha ng mga bagay na baka magamit natin, sagot ni Bochin. Pwede ba akong makipagkalakalan sa kanila? Tanong ni Hansen. Oo, pero hindi mo sila pwedeng pilitin, sagot ni Bochin. Mas marami pang itinanong si Hansen tungkol sa lungsod, at ibinahagi ni Bochin ang kaalaman niya, lalo na ang mga bawal at delikado. Bago umalis si Hansen, sinabi ni Bochin, tandaan mo, kapatid Hansen, hindi natin magagamit ang mga kapangyarihan natin dito. Kahit nasa harap mo na ang isang deified treasure, hindi mo malalaman ang totoo nitong halaga. Makikita mo lang ang itsura nito. Minsan, matapos ang maraming hirap, yung nakuha mo pala ay isang Baron class na basura. Madalas mangyari iyon dito, kaya mag-ingat sa pipiliin mo. Kung may makitang kagustuhan mo, huwag mong palampasin. Sana'y makakuha ka ng deified treasure. Salamat sa paliwanag, kapatid Bochin. Nagpaalam si Hansen at lumakad muli sa kalsada. Ilang hakbang pa lang, nakita niya ang isang pandayan kung saan may dalawang panday na walang suot sa itaas na bahagi ng katawan, habang pinupukpok ng martilyo ang bakal sa ibabaw ng isang anvil. Nang makita ni Hansen ang anvil, kumislap ang kanyang mga mata. Itim na itim ang anvil, parang ulo ng toro ang hugis. Patag ang ibabaw at manipis sa ibaba. Mukha itong napakatanda na. Para bang kalaw-angin, pero halata ni Hansen na hindi ito tunay na kalawang. Yung pulang kulay ay tila nanggagaling mula sa loob ng anvil. Doon pinupukpok ng mga panday ang maiinit na bakal upang hubugin. Halatang matagal na itong ginagamit pero hindi pa rin nababasag o nagkakabungi. Walang kahit anong marka ng martilyo o sunog mula sa bakal sa ibabaw nito. Ibig sabihin, espesyal ang anvil. Kayamanan kaya itong anvil? Anong level kaya nito? Bulong ni Hansen habang nakatingin sa pandayan. Hindi niya magamit ang kapangyarihan, kaya hindi niya mawari ang antas nito. Siguradong kayamanan niyang anvil. Hindi lang natin alam kung anong level. Marami ng estudyante ng Sky Palace ang gustong makuha yan sa loob ng mga taon, pero hindi kayang mamuhay ng mga panday dito nang wala ang anvil. Kaya kahit ilang henerasyon na ang lumipas, wala ni isa sa kanila ang pumayag na ipagbili ito, ani ng pamilyar na boses mula sa likod ni Hansen. Paglingon niya, si Exquisite iyon, nakasuot ng puting damit.